Good day, sir. Tawagin niyo na ako sa pangalang-alan. Meron lang po ako na nais na ibahagi sa inyo, sir. Kwento namin ito ng magbabarkada nang minsan mapagtripa namin na kumain ng lugaw isang madaling araw. Panahon ito, sir, ng kabinataan namin at kalakasan namin sa alak. Nangyari ang karanasan namin na to, sir, noong dekada 90 sa isang liblib na baryo dito sa may Bulacan. Hindi ko na lang sasabihin, sir, yung eksaktong lugar kasi maganda na dito at dinarayan na rin ng mga motorista. Baka masabihan pa ako na naninira ng imahe ng lugar. Nang mangyari ito, kaarawan ng kaibigan naming si John John. Kung kaya, nag-inuman kami nun hanggang sa umabot ng madaling araw. Bibihira lang kasi kami magkasama-sama, kaya sinulit na talaga namin. Nung maubos na namin yung alak na iniinom namin, hindi pa kami naghiwa-hiwalay. Tamang kwentuhan lang, kasabay ng paggigitara. Hindi naman kami nakakabulao nun. Kasi nung mga panahon na yun, sir, wala pa namang ganong kapitbahay sila John John. Mga kamag-anak lang din naman nila yung iba. Kaya todo kami bigay sa tawanan at asaran. Ganun po talaga kami, sir, pag magkakasama. Habang nagkakasarapan nga kami sa kwentuhan nun, nagaya yung isa naming kaibigan na kung gusto daw ba namin kumain ng lugaw. Para pampawala na rin daw ng tama ng alak. Malapit lang naman daw yun at 24 oras na bukas. Madalas daw siyang kumain doon kasi nadadaanan daw niya yun pag umuwi siya ng bahay galing sa trabaho. Kaya kami naman inatakam, sumang-ayong kami dito at dali-dali na rin tumayo para tunguhin yung sinabi niyang lugawan. Hindi na kami nagdala ng sasakyan kasi malapit lang daw talaga yun. Bali naglakad na lang kami. Pero may madadaanan kami dito na mapuno na parte na may mga kwentong baryo na doon daw sa may puno merong nagpapakita na white lady. Kami naman na hindi naniniwala sa mga ganong kwento ginagawa na lang namin biro yun. Kaya todo ang tawanan namin nun habang naglalakad. Sabi pa nga nung kaibigan namin si John John na pag may nagpakita daw na white lady tumakbo na kami. Mauna na kami. Iligtas na daw namin yung sarili namin at siya nang bahala dun sa white lady. Sabay tawa nito. Kaya kami natawa rin. Nagets naman namin yung ibig niyang sabihin dun. Puro kasi talaga kalokohan yung tropa namin na yun. Ilang minuto na paglalakad, nakarating na kami dun sa may lugawan. Kung kaya, dali-dali na rin kaming umorder. At tama nga yung kaibigan namin. Sobrang sarap ng lugaw na tinitinda doon. Nakatatlong order nga ako. Kasi nagustuhan ko talaga. Ganon din naman yung mga kasama ko. Nakatatlo din sila. Sinabayan talaga nila ako. Nang matapos na kami sa pagkain at nakapagbayad na, dali-dali na rin kaming umuwi. Habang naglalakad kaming pabalik, may narinig kami na batang umiiyak. Kaya tumahimik na muna kami. Nakiramdam, pinakinggan namin to kung saan ito nagmumula. Sa paghahanap namin, natagpuan namin ito sa punong kawayan ito nanggagaling. Dito po sa may punong kawayan na to, sir, madalas tapunan ito ng mga batang inaabandona. Minsan mga buhay at minsan naman mga patay na o mga pitos pa. Kung kaya, nagkatakutan na kami nito, sir, kasi palakas ng palakas yung iyak ng bata. Pero nilakasan namin ang loob namin. Agad naming nilapitan yung puno ng kawayan upang tignan ito. Magkakahawa kami ng kamay na lumapit dun. Halatang kinakabahan na kami, pero kailangan lakasan ng loob. Kasi kung totoong bata yon, nakakaawa naman kung iwanan namin sa lugar na yon. Lalo na't madaling araw at sobrang lamig ng mga panahon na yon.
Nang makalapit na kami dun sa may kawayanan, may nakita kami dun na isang karton na merong tela sa loob. At doon nagmumula ang iyak ng bata. Nagtuturoan pa nga kami nun kung sinong titingin dun sa may karton. Pero walang may gustong tumingin. Kaya ako na lang yung nagrepresenta. Kasi mga takot na talaga sila. Ewan ko ba dito sa mga barkada ko. Kalalaki ng katawan. Pero mga takot naman sa mga ganito. May mga kwento-kwento kasi dito, sir, na meron talaga ditong nagpapakita na isang tiyanak. Kung kaya, agad akong kumuha ng isang putol na kahoy. Yun yung ginamit ko na panghawi dun sa may tela. Nang mahawi ko na yung telang nakatabing dun, bumungad sa amin ang isang bata. Nakahiga ito, pero nakatalikod ito sa amin. Nagkatinginan kami, kasi mukhang normal naman yung bata, pero walang may gustong lumapit dito. Kung kaya, ako ulit ang lumapit dito, dahil naaawa talaga ako. Kasi, iyak nang iyak pa rin ito. Nung akmang kukunin ko na yung bata, bigla itong tumigil. Tapos, daan-daan itong humarap sa amin. Napakatras kami ng mga oras na yun, sir. Kasi ba naman, sir, napakapangit ng bata. Hindi ako nang lalait. Sadyang napakapangit talaga nito. Kasi, malalaki yung mga mata niya na namumula. Kulubot yung muka at matutulis ang ngipin. Nang akmang susunggab na sa amin ito, ay dali-dali na kaming kumaripas ng takbo. Pakiramdam ko nga nun, kasali ako sa marathon kasi sobrang bilis naming magtakbuhan. Wala talagang lingon-lingon yun, sir. Sa pagmamadali nga namin nun, ay nagkahiwa-hiwalay kami. Ako nun, kasama ko si Ron. Ang nawawala sa amin ay sila Jonjon, Eric at si Abel. Kung kaya, nang makarating kami sa bahay nila Jonjon, ay agad namin tinawag ang tatay nito upang humingi ng tulong. Tito! Tito! Tulungan niyo po kami! Sigaw ko dito. Agad naman na lumabas yung tatay ni Jonjon na may daladalang malaking itak. Agad namang sumama sa amin si Tito. Nang papunta na kami sa may kawayanan, nakasalubong naman namin si Jonjon at saka si Abel. Etong si Abel, merong dugo sa may braso. Tapos si Jonjon naman, punit-punit yung damit, tapos may mga kalmot ito. Kaya, dali-dali namin silang inalalayan para makabalik dun sa bahay nila Jonjon. Kwento nung dalawa, nung magtakbuhan daw kami, hindi inaasahan na nakapitan si Jonjon nung nilalang. Kumapit daw ito ng mahigpit sa kanya. Naramdaman pa nga daw niya na para bang may humiwa sa likod niya. Agad-agad naman daw siyang tinulungan ni Abel. Hinatak daw nito yung nilalang kung kaya't nakabitaw ito kay Jonjon. Yun yung dahilan kung bakit napunit ang damit nito. Kaya si Abel naman daw yung pinuntirya ng nilalang. Sobrang liksi daw ng nilalang na ito, sabi nung dalawa. Tapos agad nitong sinakmal yung braso ni Abel. Pinagsusuntok nga daw ni Abel sa mukha yung nilalang, pero hindi pa rin ito bumibitaw sa kanya. Buti na lang daw, merong nakuha si Jonjon na putol na kawayan na matulis ang dulo. Kaya, agad nitong sinaksak ang nilalang. Nakabitaw ito at nagtatakbo ng papalayo. Nang mawala na daw yung nilalang sa paningin nila, ay doon na sila kumaripas ng takbo at doon na namin sila nakasalubong. Pero, nagtataka pa rin kami kasi nasan kaya si Eric? Kung kaya, lumabas pa ulit kami para hanapin ito. Bago pa kami makalis sa bahay, nakasalubong na namin ito. Gulat na gulat kami sa itsura nito kasi napakaputik nito, tapos napakabaho. Kwento ni Eric, nung patakbo na daw kami, naitulak siya ni Abel kung kaya't napahiwalay ito sa amin. Hindi na rin daw siya bumalik para sumunod sa amin kasi takot na rin daw siya ng mga oras na yun. Kung kaya, dinire-diretso na lang niya yung tinatakbo niya na yun.
Kahit nagtataasan yung damo, ay hindi na niya inalintana. Makalayo lang dun sa may nilalang. Kaya di daw nito napansin na nakarating na pala siya sa may babuyan ni Mang Pepe. Dahil sa taas ng damo dun, di na daw niya napansin yung kanal na dinadaluyan ng mga dumi ng baboy at dun siya nahulog. Malapit na lang din naman yun sa bahay nila Jonjon, kung kaya't dun na lang siya dumaan. Nang dahil sa nangyari kay Eric, medyo nawala yung takot namin nun at napalitan na lang ito ng tawanan. Kung kaya, pinaligo na muna namin ito sa poso nila Jonjon at ginamot naman namin yung dalawang nasugatan. Simula nang nangyari sa amin yun, sir, kumalat ang balita, kaya kinatakutan na yung kawayanan dun sa mapunong daanan. Dito po sa lugar namin, hindi lang pala white lady yung nagpapakita, pati na rin pala ang tiyanak at wala na rin nagpapagabi dun sa lugar namin noon. Sa ngayon, sir, wala na yung mapunong parte ng lugar na yun. Puro kabahayan na ang nandun. Maging yung kawayanan kung saan namin nakita yung tiyanak, wala na rin. Marami na rin poste ng ilaw ngayon dito na nagpapaliwanag dito sa aming lugar. Hanggang dito na lang, sir, ang kwento ng nakakatawa at nakakatakot na experience namin sa isang tiyanak. Maraming salamat po. Ako nga pala si Rod. Kwento ko lang, boss, yung karanasan namin ng pinsan ko nang minsang makakita kami ng bolang apoy o mas kilala natin sa tawag na San Telmo. Isang gabi nun na magkaayaan kami ng pinsan ko na mangilaw ng gagamba sa kagubatan. Madalas na po namin gawin yun, lalo na pag summer, kasi pag ganung panahon natutuyo yung mga dahon na paboritong gawing tulugan ng mga gagamba. At paggabi naman ay gumagawa sila ng parang net upang manghuli ng insekto na kanilang magiging pagkain. Madami kaming nakukuha ng mga gagamba na amin namang pinagbibenta sa mga kabataan dito sa aming lugar, maging sa mga paaralan. Inaya pa nga namin yung isa naming pinsan, ngunit ayaw nito kasi madami pa daw siyang tatapusin na takdang aralin. Kaya kami na lang ni Otip ang nagtungo dun sa may kagubatan. Habang naghahanap kami, may natanaw kami na isang ilaw sa di kalayuan. Buong akala namin yung isang pinsan namin yun na sumunod. Kaya sabi ko kay Otip na magtago na muna kami sa may damuhan. Tapos gugulatin namin yung pinsan namin na padating. Pumayag naman ito at nagkangitian pa kami. Kaya agad na kaming nagtago. Pabulong-bulong pa si Otep na siya daw yung manggugulat sa pinsan namin para naman daw makaganti siya dito sa pangasar sa kanya palagi. Kaya pumayag naman ako. Nang malapit na yung ilaw, naghandaan na kami. Akmang tatayo na sana si Otep nang pigilan ko ito. Sabay bulong dito na, "Insan, tignan mong mabuti yung apoy. Walang naghahawak. Walang tao." Sabay turo ko dun. Napamulagat naman ng mata si Otep. Tapos bigla itong sumigaw at tumakbo. Kaya no choice na ako. Agad na din akong tumakbo. Napakaduwag talaga nitong pinsan ko. Pero kahit sino naman kasi, sir, matatakot talaga sa ganun. Kasi yung apoy na akala namin na galing sa sulo, isa palang bolang apoy. At ang nakakatakot, bungo ito ng isang tao na umaapoy. Kaya kahit kayo man ang makakita nito, itatakbo talaga kayo nang wala sa oras. Nang maaabutan ko na si Otep, sinabihan ko ito na magtago na lang muna kami. Kasi may nakita din akong isang bolang apoy dun sa may unahan namin. Kaya ang ginawa namin, yung mga tuyong dahon ng nyog, tinabo namin sa katawan namin habang nakahiga. Tapos ilang minuto pa, dumating na yung bolang apoy. Dito namin mas lalong nakita ito ng buo. Bungo talaga siya ng tao na nag-aapoy. Sobrang init niya, sir, sa totoo lang.
Kasi huminto pa ito kung saan kami nagtatago ni Otep. Nakatakip lang yung kamay ko sa bibig ni Otep kasi gustong gusto na nitong sumigaw. Buti na lang at umalis na agad yung bolang apoy na yun. Kasi kung nagtagal pa siguro yun, magliliyab na talaga yung mga dahon na nakatabon sa amin. Nang tuluyan nang mawala yung mga San Telmo, kumaripas na agad kami ng takbo ni Otep. Nang makauwi kami sa bahay, sinabi agad namin ito sa mga nanay at tatay namin. Pati na kila lolo at lola. Kaya yun, nasermonan pa kaming dalawa. Doon din namin nalaman na San Telmo ang tawag sa mga bolang apoy na yun. Sabi ng lolo, ang mga San Telmo daw ay mga kaluluwa ng mga tao na hindi matahimik o mga kaluluwa ng tao na namatay sa kagubatan. Kaya naging bantay na lang sila dun. Kung sa dagat mo naman daw ito makita o sa ilog, ibig sabihin, kaluluwa ito ng taong nalunod. Si Otep nga nilagnat pa nung sumunod na araw. Di yata kinaya yung sobrang takot niya. Simula din nun, di na kami ulit nagtungo sa kagubatan, lalo na paghating gabi. Mahirap na. Baka matuluyan pa kaming masunog ng mga San Telmo. Hello Sir Vic, ako nga pala si Anton. Meron din po kasi akong kwento na nais na ibahagi sa inyo. Nung minsang maganap kami ng gagamba, kasama ang aking mga barkada. Nung kabataan ko sir, mahilig talaga kaming maganap ng ganito, lalo na kapag gabi. Nangingilaw kami gamit ang flashlight. 2009 to sa pagkakaalala ko. August or September yata to sa pagkakatanda ko. Nagkaayaan kaming magbabarkada na mangilaw ng gagamba. Pambenta kasi namin to sa mga kabataan. Malaki din ang kinikita namin dito. Kasi ang pinakamura dito ay 5 piso. Tapos ang pinakamahal naman ay umaabot ng 100. Minsan 200 or 250. Kaya malaki din ang kinikita namin. Kung saan kami nakakarating magbabarkada, inaabot na nga kami ng madaling araw sa paghahanap ng gagamba. Kaya kung minsan ay napapagalitan ako ni mama. Kasi gabing-gabi na akong nakakauwi. Kung minsan pa nga doon na ako sa barkada ko natutulog. May time pa nga na nagpatawag pa si mama ng barangay. Kasi hindi pa ako umuwi. Akala siguro nakidnap na ako. Tawang-tawa pa nga ako nun kay mama. Pero siya galit na galit sa akin. Umuusok ang ilong. Ginulpi pa nga ako, pinagpapaloko sa harap ng mga barkada ko. Tapos ang masama pa nun sir, pinakawalan yung mga gagamba ko dun sa likod ng bahay. Kaya tuwang-tuwa naman yung mga barkada ko kasi sila ang kumuha. Kaya yun na nga Sir Vic, medyo napapahaba na ang aking intro. Ikukwento ko na sa inyo kung ano ang naging kakaibang karanasan ko nung minsang maganap kami ng gagamba sa isang masukal na lugar dito sa amin. Nakatira nga po pala kami nun sa may tabing Riles. Malawak ang lugar namin na yun. Bukirin pa at matataas talaga ang mga talahib. Merong subdivision doon na merong eskwelahan na nakakatakot kapag gabi. Pero hindi kami gumagawi doon sir. Kasi nga may nagpapakita talaga doon sa eskwelahan na yun. Dito lang kami banda sa amin, sa may abandonadong bahay. May malaking puno ng mangga doon sa bahay na yun. Pag umaga ay umaakit kami doon. Tas pinapasok naman ng mga siraulo kong kabarkada yung bahay na yun. At doon gumagawa ng mga kalokohan nila. Sa tabi ng bahay na yun sir, ay matataas yung mga talahib. Doon kami nangingilaw pagkagabi. Malalaki yung mga gagamba na nakukuha namin doon. Ang nakapagtataka nga doon sir, kahit gabi-gabi kaming naghahanap ng gagamba doon, gabi-gabi din, may nakukuha pa rin kami doon. Kung sa bagay, pwede namang mangyari yun. Kasi, naaakit naman yung ibang gagamba na pumunta sa ibang lugar. Siguro nakikita nila na may bahay ng gagamba doon. Kaya doon na lang sila nagtutungo. Doon nga sa bahay na yun sir, ay may kwento-kwento
kung bakit inabando na yun. Sabi sa kwento ng mga marites dun sa lugar namin, ang dating nakatira daw dun ay isang parlorista. Bali Becky. May mga kaibigan daw to na madalas niyang kasama dun sa lugar. Pero masalimuot daw ang nangyari dun. Kasi sir, pinatay daw ito ng mismong mga kabarkada niya. Yan ang usap-usapan dun sa amin ng mga naging kapitbahay nito ng matagal na. Marami na din na nagkwento na nagpakita sa kanila yung may-ari ng bahay na yun. Pero kaming magbabarkada, hindi naman pinagpapakitaan pa nun. Minsan nagpaparamdam lang ito. May maririnig ka na nagwawala dun sa loob ng bahay. Tapos pag sinilip mo, wala namang tao. Pero pag hindi ka na nakatingin, maririnig muli yung mga balibagan ng mga gamit. Tapos mga inuusog ng mga cabinet o mga upuan. Ganun ang pagpaparamdam na madalas naming marinig dun. Pero yung aktual na makita namin yung may-ari nun ay hindi pa nangyayari sa amin. Hanggang sa isang gabi na nagpakita sa akin yung may-ari ng bahay na yun. Nagkaayaan nga kaming magbabarkada na maghanap ng gagamba nung gabi. Usapan namin ni alas 7 ay magkikita-kita na kami. Pero alas 8 ay wala pa sila. 8:30 nang dumating sila sa tagpuan namin. Inip na inip talaga ako nun kasi ako ang nauna. Malapit lang kasi sa amin yung tagpuan namin. Kaya nagpasya na agad kami na umalis. Inikot muna namin yung paikot dun sa may bahay. Malawak kasi talaga yung lugar namin na yung Sir Vic at matataas yung damo. Doon pa lang sa pag-ikot namin ay nakadami na kami. Halos mapuno na yung mahabang lalagyanan ng kaibigan ko. Tapos may tag-iisa pa kami na mahahaba. Hati-hati kami dun. Kailangan namin punuin lahat yun para madami kaming mabenta. Kaya yun na nga Sir Vic. Nang marating na kami doon sa may bahay na abandonado, parang nakaramdam ako ng nakakatakot. Para bang biglang lumamig yung paligid kahit maalinsangan naman. Nagiwahiwalay kaming magbabarkada. Yung iba ay nagtungo dun sa may puno ng mangga. Yung iba naman ay nandun sa may kabila. Ako naman sir, ay nagtungo dun sa may likod ng abandonadong bahay. Dun kasi nakakakuha kami ng madaming gagamba. Pagdating ko dun sa may likod, pagtutok ko pa lang ng flashlight dun sa nagtataasang talahib, ay may nakita agad ako ng 2 gagamba. Agad kong nilapitan ito at kinuha. Tapos naglakad-lakad pa ako. Nang may marinig akong may biglang sumitsit sa akin. Napalingon-lingon ako. Akala ko isa sa mga kaibigan ko na sumunod. Pero wala naman akong nakita. Kaya nagpatuloy na uli ako sa paglalakad. Habang nakatutok yung flashlight ko sa mga nagtataasang damo, may sumitsit na naman uli sa akin. Natatakot na ako noon na naiinis. Kaya napawika ako ng, "Sino ba yan? Huwag kayong manakot ha. Nabubwisit na rin ako. Magpakita na kayo kung sino kayo." Pero walang lumalabas kung saan. Kaya nagpatuloy na lang ulit ako. Nang makaramdam ako ng malamig na hangin sa aking batok, napalingon ako sa likuran ko. At saktong-sakto sa pagtutok ng flashlight ko dun sa may 2nd floor sa may bintana, ay may naaninag ako na ulo ng isang tao. Nanlilisik ang mata nito na nakatitig sa akin. Hindi ako nakagalaw ng mga oras na yun, Sir Vic. Kasi yung ulo na nakatitig sa akin ay ulo lang talaga. Tumutulo pa ang dugo nito. Maging sa mata nito ay may tumutulo ding dugo. Nanlilisik yung mga mata niyang nakatingin sa akin. At waribay, siya yung kanina pa na sumisitsit sa akin. Kinilabutan talaga ako ng mga oras na yun, Sir Vic. Matamang nakatitig lang din ako sa kanya. Nang bigla na lang na lumabas ang dila nito, kasabay ng pagluwa ng mga mata niya.
Doon na ako napakaripas ng takbo, Sir Vic. Pinuntahan ko agad yung mga kasama ko at inaya ko na silang umuwi. Kinuwento ko agad sa kanila yung nakita ko. Maging sila ay natakot din. At sabay-sabay kaming nagtakbuhan. Kasi nakarinig din kami ng mga pagkalampag dun sa loob ng abandonadong bahay na alam naman namin na walang papasok dun ng ganong oras. Kung kaya't di na kami nagdalawang isip, sabay-sabay na kaming umalis dun sa lugar. Tumakbo kami ng walang lingon-lingon. Kahit tabulin kami ng mga aso ay wala kaming pakialam. Basta lang makalayo kami dun sa may abandonadong bahay. Nadaanan pa namin iba naming mga kasama. Pati sila ay napatakbo na rin. Nagtanong pa nga sila kung bakit kami tumatakbo. Kung meron daw bang mga taga-barangay. Hindi namin sinagot ito. Sabi na lang namin na tumakbo na lang sila. Nang makarating na kami dun sa tambayan namin, hingal na hingal talaga kami. Hindi ako nakapagkwento sa kanila agad. Dahil hindi pa rin mawaglit sa isip ko yung mga nakita ko. Hanggang ngayon pa nga ay naaalala ko pa rin yung mukha ng lalaki na yun. Siya siguro yung sinasabi nilang may-ari ng bahay na yun. Nang mapakalma na nila ako, doon lang ako nagsalita. Kinilabutan naman sila. Nagkwento rin yung mga kaibigan ko na pumuwesto doon sa may harap ng bahay. Sabi nila, nung pagkatama na ng flashlight ko doon sa may likod ng bahay, sa may bintana, ay may nakita daw sila na lumulutang doon na bilog. Pero di na lang nila pinansin yun. Baka lang daw may natamaan yung ilaw ng flashlight ko na kung ano doon sa taas. Pero nakakarinig din daw sila ng pagsitsit nun. Tapos nung sumigaw na daw ako, doon na rin sila kumaripas ng takbo. Dahil nakaramdam na rin sila ng takot. Simula nung pangyayari na yun, sir, hindi na ulit kami naghanap ng gagamba kapag gabi. Pag umaga na lang kami naghahanap. Pagpasikat pa lang ang araw, tapos pagpalubog pa lang ito. Pwede naman yun. Alam din yun ng mga naghahanap ng gagamba. Yun ang kwento ng hindi ko makakalimutan, Sir Vic. Avid fan nga pala ako ng mga horror stories. Lalong-lalo na sa channel nyo, Sir Vic. Kasi may halong comedy kadalasan ng mga kwento nyo. Nalilibang talaga ako, lalo na pag nagtatrabaho. Sana mapili nyo po itong kwento ko, sir. Maraming salamat po. Nangyari ito noong 2007, buwan ng Hulyo. Ako nga pala si Enzo. Kwento ko lang yung napanaginipan ko na talagang tumatak sa akin na hindi ko makakalimutan. Karaniwan sa mga panaginip natin ay hindi na natin naaalala pagkagising natin. Ngunit iba itong nangyari sa akin. Sa panaginip ko, nasa Malawa kami na bukirin ng mga kaibigan ko. Hating gabi yun. Nang panahon na yun, mahilig talaga kami maghanap ng gagamba. Nangingilaw kami ng mga kaibigan ko. Sa panaginip ko, ganun din ang ginagawa namin. Habang magkakasama kami at naglalakad, nagawi kami sa matataas na talahiban. Nagwika yung isa kong kasama na maghiwa-hiwalay muna kami para makarami. Kaya ganun nga ang ginawa namin. Sa paghahanap ko, nagawi ako sa isang abandonadong ospital. Talagang unang tingin mo pa lang dito lumang-luma na. Kasi napapalibutan ito ng mga damo at mga baging. Tapos, may naulinigan ako ng mga nagiiyakan. Sa kuryosidad ko, hinanap ko ito. Sa isip-isip ko nga nun, panigurado may magpapakita na naman sa akin na multo. Pero nung time na yon, hindi ako nakaramdam ng takot. Kaya nagpatuloy na ako sa paghahanap. Sinundan ko yung mga panagoy ng mga nagiiyakan. Lahat ng nadaanan kong kwarto ay tinignan ko. Hanggang sa magawi ako sa may emergency room. Tapos, pinakinggan ko yung mga nagiiyakan. At dito malakas na yung mga panaghoy. Nagtaka din ako kasi abandonado na pero may ilaw pa rin yung logo ng ER. Kaya nagpasya na ako na buksan yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, sobrang liwanag ng paligid
Akala ko nga kukunin na ako ng langit. Tapos pagpasok ko, may nakita akong napakaraming taong nagiiyakan. Tapos, merong isa na nakahiga sa gitna. Yun yung iniiyakan nila. Lumapit pa ako para makita kung sino yung nakahiga. Pagsilip ko, ay nakita ko yung isang lalaki. Pero wala itong muka. As in blanco lang yung mukha niya. Biglang may nagsalita na isa dun sa umiiyak. Sabi niya, "Bata, bakit ka nandito? Umuwi ka na." Sinabi niya sa akin ito sa malungkot na boses. Pagtingin ko dun sa nagsalita, wala din itong muka. Kaya tinignan ko silang lahat ng nandun. At kinilabutan talaga ako, sir. Kasi lahat sila ay mga walang muka. Tapos sabay-sabay nilang tinuro yung pintuan. Parang pinapalabas na nila ako. Nang bigla na lang na may humila sa akin palabas ng pinto. Pagsara ng pinto, napapikit ako. Tapos may mga narinig ulit akong umiiyak. Pagdilat ng mata ko, nakita ko na yung bubong ng bahay namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, nagising na ako. Pero bakit may umiiyak pa din? Napawika pa nga ako na, "Bakit kayo umiiyak? Buhay pa yun, di pa yung patay." Pagkasabi ko nun, narinig ko yung boses ng kapatid ko na babae. Sabi niya, "Ano yung sinasabi mo? Si kuya, sinugod sa ospital. Bumubula na yung bibig. Hindi na daw gumigising." Kaya ako, napabangon ng bigla. Nung time pala na yun, habang nasa panaginip ako, sumugod na yung asawa ng kuya ko sa bahay para humingi ng tulong. Kasi bumubula na daw yung bibig ng kuya ko. Tapos yung mga nagiiyakan siguro sa panaginip ko, yun din yung mga kasama ko sa bahay na umiiyak. Tapos naisip ko din, na baka yung lalaking nakahiga, yun mismong kapatid ko din. Kaya napaluha na lang ako. Pero nagdasal pa din ako nun, na sana hindi yun yung kuya ko. Kasi 'di ba, sabi ng iba, ang panaginip ay kabaliktaran ng realidad. Ngunit nagkamali ako, sir. Kasi namatay yung kuya ko. Dead on arrival, sabi ng magulang ko. Naputulan daw ng ugat sa batok habang natutulog. Sabi naman ng iba, bangungot daw yun. Ayon naman sa hipag ko, nung gabi daw na yun na natutulog na sila, bigla na lang daw nangisa yung kuya ko. Nung una daw ginising niya. Nagising naman daw ito at tumawa. Bali binibiro daw siya ng kuya ko. Madalas daw na gawin yun ng kuya ko. Mapagbiro kasi yun. Tapos nung madaling araw na, nangisay ulit ito. Pero hindi na pinansin yun ng hipag ko. Kasi akala niya nagbibiro na naman. Tumagal daw yung pangingisay, kaya bumangon na siya para sawayin yung kuya ko. Pero nagulat daw siya, kasi bumubula na nga yung bibig nito. Kaya dun siya nataranta at agad na tumawag ng tulong sa mga kapitbahay. Tapos sinakay nila sa tricycle at dumaan na sa bahay namin. Yun na yung time na narinig ko yung mga iyakan. Hanggang ngayon na nasa 30 plus na ako, naiisip ko pa din yung panaginip ko na yun. Ano sa tingin niyo yung naranasan ko? Premonition ba yun? O normal na panaginip lang? Antayin ko po yung sagot niyo sa comment section.